Samantala sa iba pang balita, muli namang tiniyak ng DSWD ang patuloy na pagpapatupad ng mga hakbangin para tulungan ang mga naapektuhan ng bagyong Yolanda. Nitong nakalipas na Miyerkules, Mayo 7, sinabi ng DSWD na may 11,000 pamilya na ang napagkalooban ng shelter kits at mahigit 4 na milyong food packs na naipamahagi na ng pamahalaan. Balikan natin ang detalye ng balitang yan mula kay Elena Luna. Habang hinihintay ang malawakang pagpapatupad ng Yolanda Master Plan, patuloy ang mga hakbang ng gobyerno para tulungan ang mga survivors ng bagyo. Kasama ni Rehabilitation SAR Pantilo Lacson na humarap sa press briefing sa palasyo sina DSWD Secretary Dinky Soliman at DTI Undersecretary Seni Maglaya. Ang DSWD at DTI bilang sa mga ahensya ng gobyernong bahagi ng 5 cluster framework approach. Ipinakita ni Secretary Soliman ang larawan ng munisipyo ng Lawaan, Antique. Patunay aniya na bumabalik na sa normal ang buhay ng mga residente doon. So tuloy ang distribution ng shelter kits, tuloy ang pagsasagawa ng transitional shelters, and DSWD and International Organization of Migration will construct additional shelters for transition dahil ang objective po ay hanggat maaari lahat ng nasa tents sa lahat ng apektadong probinsya ay malipat na sa may bubong at 4 na pader. Iba-iba ang design, hindi lahat bunk houses. Also, there are already areas na pwede na magtayo ng core shelter, and that these permanent core shelters and houses are slowly being built. Ang amin hong toka ay 10,733 permanent houses. Ayon sa 4.3 milyong food packs ang naipamahagi ng ahensya. Mahigit 3,400 pamilya na ang pansamantalang naninirahan sa bunk houses habang may 11,000 pamilya ang napagkalooban ng shelter kits. Iniulat din ng kalihim ang mahigit 7,300 mga residenteng nakinabang sa Cash for Work program at mahigit 180,000 individual sa Cash for Assets Rebuilding Activities. May kabuoang halaga ang mga ito na 1.36 na bilyong piso. Sinabi naman ng DTI na mula sa emergency employment ay tinatahak na nila ang hakbang para sa sustainable livelihood. Sa mga tinamaan ng bagyong Yolanda, mahigit 50% ng mga micro, small and medium enterprises ang nakabalik na sa pagdinegosyo. Nakatulong ng malaki ang 70 bilyong pisong loan para sa kanila. Of the 70 million po, 42 million po ang aprobado sa Region 8 and the rest would be for Antique, Capiz, and of course Northern Cebu na mga around 28 million. Of that, mga 50% na po ang in tranches po ang releases natin dito po sa mga loans ng SB Corporation. So malaking tulong ho yung financial assistance dahil talagang meron naman ho talagang mga micro and small entrepreneurs who really want to really get back in operation. Tulungan lang sila sa kanilang mga financial needs. And of course, when they are up, ay yun ho namang trabaho at yung mga workers ay nagkakaroon na ho ulit ng kanilang pagkakakitaan. Tumutulong din ang DTI sa pagbuo ng Business Continuity Plan. Bahagi nito ang paghahanap ng produkto sa lalawigan na maaaring i-export para matiyak ang tuloy-tuloy na hanap buhay sa mga residente. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.